Ito ang DZRA Radyo Alerto 795. Ito ang DZRA Radyo Alerto 795. Gabay mo sa mga hot at trending news. Handog ay balita na para sa bayan, makatotohanan at serbisyo'y tapat. Balitang DZRA, Radyong laging alerto 24. DZRA 795. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Vic Soto nakuha ang kanyang unang panalo laban kay Daryl Yap. The Rapist of Pepsi Paloma bigong maipalabas sa February 5. Pagpanaw ng Meet Your Garden star na si Barbie Sue, iniyakan ng Pinoy fans. PBB at GMA collab magkakaroon ng celebrity edition. J-Hope Armies, handa na ba kayo? Bini mananatiling 8 hanggang dulo. Para sa unang balita, ipinagputos ng Muntinlupa Regional Trial Court na alisin sa online at iba pang streaming platform ang nag-viral na 26-second video teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ito ay kasunod ng desisyong aprobahan ang inihaing petition for writ of habeas data ni Vic Soto laban sa direktor ng pelikula na si Daryl Yap. Naging basehan ng desisyon ang pagdawit kay Soto sa isang eksena kung saan nag-uusap ang dalawang yumaong sina Pepsi Paloma at Charlito Solis tungkol sa di umano'y pananamantala ni Soto kay Paloma. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Matatandaang noong August 17, 1982 nang akusahan ni Pepsi Paloma sina Vic Soto, Joey De Leon at Ricardo Reyes ng rape na siya namang itinanggi ng tatlo. Bagamat pinaaalis ang nasabing video teaser ay hindi ito makakaapekto sa pagpapalabas ng pelikula. Kaugnay ng balitang yan, kontrobersyal na pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma hindi muna mapapanood sa mga sinihan sa darating na February 5. Bakit kaya? Narito si Ice Forteza, nakaalerto sa balita. Bigong maipalabas sa February 5 ang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma dahil umano sa hindi pa kumpletong requirements. Ayon kay Daryl Yap, 3 legal na dokumento ang hinihingi sa kanila ng MTRCB. Ito ay para mapatunayang walang anumang pending case sa anumang korte o ahensya ang may kaugnayan sa pelikula o sa namayapang si Pepsi Paloma. Taliwas ito sa haka-hakang sumasailalim pa sa isang review ang pelikula na siyang dahilan ng delay na pinabulaanan naman ng MTRCB. Dagdag ni Yap, posibleng unahin na lamang nilang ipalabas ang pelikula overseas o hindi kaya mag-focus na lamang sa mga streaming platforms. Ako si Ice Forteza, nakaalerto para sa DZRA. Campaign jingle ni Kibuloy kinundina ng tunay na may-ari. Para sa mga detalye, narito si Lo Francisco, nakaalerto sa radyo. Di pa nakaupo, nagnakaw na agad. Ito ang nakasaad sa Facebook post ng Filipino rapper Omar Manzano o mas kilala bilang Omar Baliw matapos gamitin ni Kibuloy ang kanyang kanta na KNB nang walang paalam. Ang nasabing kanta ay ginamit bilang campaign jingle na pinatugtog para sa kick-off campaign ni Kibuloy sa Pasig City nitong February 11. Nilinaw din ni Omar Manzano sa kanyang Facebook post na wala silang kinalaman sa paggamit ng pastor sa kanyang kanta. Lo Francisco para sa DZRA 795. V. Cortez, nag-e-endorso daw ng politiko. Nagsalita na si V. Cortez tungkol sa issue ng di umano ay pagbabayad sa kanila ng 50 million pesos mula sa isang politiko para i-endorso ito. Sa kanyang Facebook post ay itinanggi ni V na siya at ang kanyang asawang si Kong TV na tumatanggap sila ng malaking halaga kapalit ng pag-e-endorso ng politiko. Saad ni V na kung meron ng 50 million pesos ay hindi na niya umano kailangan pang magbenta ng feminine wash. Dagdag pa ni V sa comment section ng kanyang post na wala siyang ini-endorsong politiko. Aniya ay mga lumang litrato na ang mga kumakalat online gaya ng litratong kasama ni V si Camille Villar sa isang grocery store. Lubos ang pasasalamat ng award-winning actress na si Marian Rivera sa kanyang Instagram account nang manguna
na sa Netflix ang pinagbidahan niyang Cinemalaya entry na Balota. Ang balitang iyan ay inalertuhan ni Ria Gatula. Salamat po! Ayan ang caption ni Marian sa kanyang IG story kasamang screenshot ng top 10 movies in the Philippines today sa Netflix kung saan top 1 ang Balota. Nito lamang January 31, ipinalabas na ito sa Netflix at nag-trending kaagad sa buong bansa. Ang pinagbidahan niyang pelikula ay isa sa mga entries sa nakaraang Cinemalaya Independent Film Festival sa ilalim ng direksyon ni Kip Oybanda na naging nominee for Best Film Award. Samantala, nanalo naman si Marian ng Best Actress Award sa pagganap bilang Teacher Emmy. Walang sawa ang pasasalamat ng aktres sa kanyang fans at sa mga manonood na sinuportahan ang pelikula mula sinihan hanggang sa bagong labas nito sa streaming platform. Ria Gatdula, nakaalerto. Magbabalik ang DZRA Radyo Alerto. Panahon na naman kung saan pabago-bago ang klima. Minsay uulan o aaraw. Isa ka rin ba sa mga nagkaroon ng lagnat, ubo at sipon? Ito ang mga dapat mong gawin upang makaiwas sa sakit. Kung umuulan, ugaliin ang paggamit ng payong bilang proteksyon. Kung wala namang importanteng gagawin sa labas, ay mas mabuting manatili na lamang sa inyong tahanan. Kung mainit naman ang panahon, palaging uminom ng tubig upang mapanatiling hydrated ang ating katawan. Iwasan din ang mga colored drinks tulad ng juice, kape at soft drinks dahil hindi ito makatutulong upang maging hydrated ang katawan. Uminom din ng mga vitamins at kumain ng gulay at prutas upang magkaroon ng mataas na resistensya. Mag-ingat at maging sigurado. Muling nagbabalik ang DZRA Radyo Alerto 795. Pumanaw na ang Taiwanese actress na si Barbie Su o mas kilala bilang Sunshine ng Taiwanese series na Meteor Garden. Kinumpirma ng kapatid ni Barbie na si Su na namatay ang aktres sa sakit na pneumonia, flu at influenza. Matapos pumutok ang balita sa pagpanaw ni Su ay maraming Pinoy fans at kapwa-artista ang nagpaabot ng pagdadalamhati at pasasalamat sa aktres. 48 years old lamang ang aktres nang siya ay mamaalab. PBB at GMA Collab magkakaroon ng Celebrity Edition. Para sa impormasyon, nakaalerto, Meliza Nato. Sari puwersa ang GMA Network at ABS-CBN sa pagbubukas ng bagong season ng Pinoy Big Brother. Sa kolaborasyon na ito ay inaasahang magsasama ang GMA Sparkle Artists at ABS-CBN Star Magic Talent sa loob ng bahay ni Kuya. Tatawagin itong PBB Celebrity Edition Collab bilang selebrasyon sa 20th anniversary ng programa. Ginanap ang contract signing ng dalawang network noong Martes, January 28 at inaasahang e-ere sa March 9 ang programa sa GMA Network. Meliza Nato, nakaalerto, DZRA. Para sa mga balitang sports, nakaalerto si Clark Galvez. Hinalo ng Barangay Ginebra ang Meralco sa score na 94-87 nitong ika-9 ng Pebrero. Nahahabol ng Ginebra ang maagang 13-point deficit laban sa Meralco na nagbigay daan para sa semi-final encounter laban sa Northport. Nagkamit ng 25 points, 10 rebounds, 7 assists, 2 blocks at 1 steal ang resident import na si Justin Brownlee ng Ginebra. Nakakuha naman si RJ Abrientos ng 16 points, 4 rebounds at 3 assists. Inaasahang maglalaban ng Ginebra versus Northport para sa semifinals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup sa February 20. Clark Galvez, nakaalerto para sa bayan. Para sa kaugnay na balita, isang kagawad at PBA player nagkainitan. Para sa mga detalye, narito muli si Clark Galvez. Sugatan ng isang barangay kagawad matapos makasagutan si Fran Yu ng Northport sa barangay 350, Santa Cruz, Manila nitong Martes ng tanghali. Ayon sa barangay, nagugat umano ang alitan matapos sitahin ng isang tanod ang motor ng basketball player na nakaparada umano sa isang bawal na lugar. Sa CCTV ng barangay, kita na magkausap si Yu at ang tanod sa labas ng fast food chain. Ilang saglit pa ay tila na out of balance ang tanod. Saad ng tanod na natumba at nahulog siya sa gutter noong itulak ito ni Yu, bagay na itinanggi niya.
Maikli ngunit matapang na mensahe ang handog ng isang Gen Z filmmaker sa kanyang pelikulang Trapo. Para sa mga detalye, narito si Desiree Lacasa. Umani ng award sa Reel to Reels Gen Z Short Film Competition ang pelikulang Trapo. Naging tampok sa pelikula ang iba't ibang uri ng kandidato sa Pilipinas, gaya ng mga artista, boksingero, bunga ng political dynasty, at iba pa nag-uunahan sa pwesto sa politika. Inspirasyon umano ng direktor ng short film na si Danre Villacruz ang mga nasaksihang vote buying sa paligid. Nagbunga ang pagod ng grupo matapos magwagi bilang third place sa competition ang pelikula. Magbabalik ang DZRA Radyo Alerto 795. Hays! Puyat na naman. Nakakapagod magtiis ng tulog sa biyahe. Pero buti na lang may Pillow Port. Your pillow on the go. Sa Pillow Port, sure na may sandalan ka kahit pa traffic sa EDSA. Sleep in comfort on the go sa Pillow Port. Nalalapit na ang araw ng mga puso. May naisip ka na bang ireregalo sa iyong special someone? Too cliche na ba sa'yo ang bulaklak at chocolates? Itry mo naman ang bago. Sa Valentine Box, sagot namin ang regalong hindi lang magbibigay kilig, kundi magpaparamdam rin ng luxury feeling. Dahil sa Valentine Box, hatid namin ang customized perfume, body bath, and candles in a box na for sure magugustuhan ng iyong mahal. Ang sabi nga, to be loved is to be known. Kaya ano pang inaantay mo? I-customize mo na yan dito sa Valentine Box. Muling nagbabalik ang DZRA 795. The wait is over dahil hope is here. Simulan nang mag-ipon dahil ang BTS member na si J-Hope handa nang mag-perform sa Manila. Nagbaba na ng announcement ang Live Nation Philippines ng ticket prices para sa nalalapit na Hope on Stage concert sa darating na April 12 at 13 sa Mall of Asia Arena. Ayon sa Live Nation PH ay mayroong pre-sale access to tickets ang mga smart subscribers at may ARMY membership sa February 19 at 20 habang ang general ticket selling naman ay magsisimula sa February 21. 2017 pa ang huling concert ng K-pop boy band na BTS dito sa Pilipinas. Pero ito ang kauna-unahang solo concert ng isa sa mga members, kaya naman todo abang na ang mga ARMYs. Ngayong buwan ng mga puso ay isang espesyal na programa ang handog sa inyo ng DZRA. Ito ang Cupid's Radio na tayo ay pakikiligin, paiiyakin at patatawanin sa mga kwento ng pag-ibig. Ngunit sa huli, palagi. Pakinggan natin ang unang entry na mula sa sender na tawagin nating si Sin. Dear DJ Rhyme, ako po si Sin. Isa akong 18 years old nung nakilala ko ang aking una at huling pag-ibig. Hindi naman sa pagpapabebe, pero masasabi kong isa lamang akong simpleng babae. Simple sa pananamit, sa paggalaw, maging sa pananalita. In short, very demure. Siguro DJ Rhyme, masasabi ko na ganito ako ay dahil lumaki ako sa isang Christian family. Simbahan, paaralan, at sa bahay lamang umiikot ang aking buhay. Ngunit, nadagdagan ito ng kulay ng dahil sa isang lalaking hindi ko pinagdasal, ngunit ipinagkaloob ng Diyos. Ganyan talaga, may bibigay sa atin ng Diyos pag kailangan na natin to. Ako ay isang singer sa aming church, habang si John naman ay isang guitarist. Sa simula naman ay hindi namin napapansin ang isa't isa. Kung baga DJ Rhyme, sa isang simbahan, kapatiran lamang ang turingan namin. Slow burn genre ang atake, kung tawagin ng mga kabataan sa ngayon. Sa pagsasama sa isang ministeryo, unti-unti namin napansin ang isa't isa. Si John ay ibang-iba sa akin. Extrovert kasi siya. Literal na maligalig at mahilig sa tao. Habang ako naman ay palaging nasa gilid lamang. Kaya nang nagtanong siya kung pwedeng manligaw, hindi agad ako naniwala. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya, sadyang magkaiba lamang kami, kaya naisip ko na baka hindi kami magtagal. Kaya pinakita ko sa kanya lahat ng bad side na pwedeng makapagpa-turn off sa kanya.
Pero sa kabila ng lahat ng yon, pinatunayan ni John na iba siya sa iniisip ko. At 6 na taon niya, pinatunayan sa akin yon. Bukod kasi sa mga bata pa kami noon, ay gusto kong makasigurado sa kanya. Hindi naging madali ang pagsubok na pinagdaanan namin. Pero sa kabila noon, pinakita ni John na totoo siya sa lahat ng pangako niya. At ngayon, kami ay mag-asawa na. At biniyayaan ng 2 anak. Ay partner, may 2 anak na sila. Kaya sa mga nakikinig dyan, ang mapapayo ko lang ay huwag madaliin ng pag-ibig. Dahil ang lalaking para sa'yo ay handang maghintay kahit gaano man katagal. Yun lang partner. Maigsi ang kanyang story pero grabe, malaman. Maganda. First and last love ni Sint ang kanyang partner ngayon. Sobrang sweet naman ang unang kwento na yan, DJ Rhyme. Pero mukhang hindi sila same vibes ng kwento ng ating sender na si Sha. Sabi niya, "Hello Cupid Radio and DJ RJ. I wanna share my story sa inyo and I hope it would inspire sa mga nakikinig. Itago nyo na lang ako sa pangalan na Sha, isang college student sa Bulacan. 8 months na nung nagsimulang magkakilala kami ng girlfriend ko na si Alo. College student din pero sa Zambales. Sa Zambales siya nakatira at nagkakilala kami sa isang dating app. Pareho lang noon ang hanap namin ay ang makakausap hanggang sa palagi na kami nagkakausap. Una kaming nagkita noong birthday ko at simula noon ay nasundan na ito ng nasundan hanggang sa tanungin ko siya kung pwede ko ba siyang maging girlfriend. In fairness yun, nagsimula sa dating app. LDR kami, DJ RJ. Mahirap pero kinakaya. Buong weekdays ay busy kami pareho sa school kaya nahihirapan kaming pumili ng schedule kung kailan kami magkikita. Sobrang na-appreciate ko na palaging bumabiyahe si Alo papunta sa Bulacan para makita ko. At least may time. Yes, may effort. Effort sila doon. Nahihirapan lang kami sa LDR dahil hindi namin agad makikita ang isa't isa pagkatapos ng nakakapagod na araw. Pero kahit ganun ay masaya kaming dalawa kahit na 2 weeks lang kami nagkikita. Bukod sa LDR ay struggle sa amin na kahit pa nakakapunta siya sa bahay namin ay hindi pa rin siya tanggap ng pamilya ko dahil parte kami ng LGBTQ community. Ay, okay partner. Mahirap yun. Mahirap yun pag hindi tanggap. Ganun man ay positive kami na sa susunod ay tatanggapin din kami. Salamat sa pagbabasa ng storya ko, Cupid Radio. Palagi akong nakikinig sa Radyo Alerto kaya salamat po and more blessings sa programa ninyo. Aww. Isa siyang very supportive follower ng ating programa, DJ Rhyme. Ilana, pambato ng Siniloan Laguna sa Miss UPH 2025. Huwaging naiuwi ni Ilana Marie Aduana ang titulo noong February 3 bilang representative ng Siniloan Laguna para sa Miss Universe Philippines 2025. Matatanda ang sumali si Ilana sa Binibining Pilipinas noong 2022, ngunit bigong masungkit ang corona. Sunod na sumabak si Ilana sa pageant noong 2023 kung saan siya ay kinoronahan bilang Miss Earth Philippines at nag-uwi ng titulong Miss Earth Air sa international stage. Pinasalamatan naman ni Ilana ang kanyang mga fans para sa walang sawang suporta sa pamamagitan ng isang video message. Isa si Ilana sa mga kandidatang inaabangan ng maraming pageant fans na lumalaban sa Miss Universe stage ngayong taon. Good news sa lahat ng blooms dyan! Bini, walo pa rin hanggang dulo. Ang balitang iyan ay inalertuhan ni Ice Forteza. Damang-dama ang tuwa ng mga miyembro ng sikat na P-pop girl group na Bini sa renewal ng kanilang kontrata sa ABS-CBN na naganap noong February 4 sa Dolphy Theater. Dumali rin sa contract signing sina ABS-CBN Chief Operating Officer Cory Vidanes, President and Chief Executive Officer Carlo Katigbak at Chairman Mark Lopez bilang suporta. Very proud si Vidanes sa development ng grupo at ayon sa kanya ay deserve ng grupong matawag bilang Nation's Girl Group dahil sa tagumpay nito. Magkakaroon ng concert ang Bini sa Philippine Arena sa darating na February 15. At
iyan ang lahat ng mainit na isyong aming inalertuhan mula sa bawat sulok ng bansa. Mula sa isyong celebrity at isyong politikal, gabay balita sa katotohanan. Dito sa DZRA, Radyo Alerto, gabay mo sa mga hot at trending news.